is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Imbes na makahanap ng kalinga, minamaltrato at ikinakadena pa umano na parang aso ang mga bata sa isang ampunan sa Mexico, Pampanga. Mahigit 100 bata ang sinagip ng DSWD na hindi lang sinasaktan, ikinukulong pa raw sa banyo at hindi pinapakain. Nakatutok si JP Soriano. Sa loob ng isang pribadong care facility sa Mexico, Pampanga, inaresto ang isang pastor na nagpapatakbo ng isang Social Welfare and Development Agency o SWADA. Inireklamo kasi siya ng umano'y pang-aabuso sa mismong mga batang inaalagaan ng pasilidad nang inspeksyonin ito ng mga tauhan ng DSWD. Sinasaktan daw sila nung kanilang mga house parent at nung pastor nung lugar. Nagpapunta kami ng mga social workers who conducted a focus group discussion with the children. And doon talaga na-validate, na-verify na sinasaktan yung mga bata. Ang SWADA ay pasilidad na rehistrado at otorisado ng DSWD na mag-alaga ng mga batang inabandona gaya ng mga street children. Kasama ang DSWD na magkwento ang ilan sa kanila. Nakadena po sa... Parang kadena po ng aso. Nakadena ka dahil? Tumakas po ako. Tapos pinali yung kamay mo, gano'n? Sa paa. Sa paa. Kadena Tatlo po kami. parang sa aso? Opo, ganun po. Kaso Pero po yung malaki kadena siya. po na yun makapal po. Makapal po siya na kadena. Ang mga iba't ibang klaseng kwento ng pananakit ranges from ginapos ng gamit ng kadena na makakapal, pinaluhod sa graba, pinaluhod sa asin na may bato, pinalo ng yantok na yung ginagamit sa arnis, pinalo ng PVC pipe, kinulong sa kubeta, hindi pinapakain. May 100 at 60 bata sa pasilidad ang sinagip ng DSWD Field Office Central Luzon. Dinala na sila sa isang DSWD facility sa Lubao, Pampanga at sumailalim sa counseling at iba pang pagsusuri. At matapos nga pong mailipat dito sa Lubao, Pampanga ang mahigit 160 na kabataang na-rescue sa isang facility sa may Mexico, Pampanga ay ipinoproseso po ng mga social worker mula sa DSWD at inaaral ang profile ng mga batang ito upang malaman kung saan silang center dapat ilipat upang ituloy ang pag-aalaga at pag-aaruga sa mga batang ito. Naharap sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pastor at direktor ng pasilidad na isang US national. Wala naman katotohanan sa allegation, sir. Yun lang po. If gusto niyo pong ng buong comment ko, willing ko sabihin sa inyo na mahabang comment. Upon our arrest, we have to make a report sa BID, sa Bureau of Immigration, para po sa record check ng foreign national. Then, syempre, since na foreign national, may separate report kami na isasubmit particularly sa Bureau of Immigration. Binalikan din namin ang pasilidad pero sarado ang compound, bagaman may worship service dahil pinatatakbo rin ng isang religious group. Mula sa Pampanga at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan ng Senate Sergeant at Arms ang sumbong na may gumamit umano ng marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado. Sa incident report, pinangalanan ang pinaghinalaang staff bilang si Nadia Montenegro na ngayon ay staff ni Senador Robin Padilla. Nakatutok si Mark Salazar. Simoy ng tila marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado? Yan ang nireport sa Senate Sergeant at Arms, hindi lamang isa kundi sa 2 ng pagkakataon. Batay sa incident report ni LSO-1 Victor Patelo, itinawag sa kanya noong Hulyo ang tungkol sa malakas na amoy sa 5th floor. Nang inspeksyonin, wala raw siyang nakitang naninigarilyo. Nito namang August 12, isa ulit staff ng isang senador ang nagsumbong na may kakaibang amoy na nanggagaling sa ladies' room ng extension offices ng mga senador. Inahilin tulad nito ang amoy sa marijuana.
At sabi niya, ang tangi umanong nasa area ay si Nadia Montenegro. Ang dating aktres na si Nadia Montenegro ay staff ngayon ni Senador Robin Padilla. Nang tanungin ni Patelo si Montenegro, itinanggi niyang nanigarilyo siya sa loob ng ladies room o gumamit ng marijuana. Pero sinabi nitong meron siyang vape sa kanyang bag, kaya baka ito raw ang pinanggalingan ng kakaibang amoy. Sinusubukan naming makakuha ng pahayag mula kay Montenegro. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na inatasan niya ang Senate Sergeant at Arms na agad magsagawa ng investigasyon. Sa utos din ni Senate President Chis Escudero, ipinadala ng Secretary of the Senate ang incident report tungkol sa umano'y paggamit ng marijuana sa opisina ni Senator Padilla para sa kanyang kaalaman at naaakmang aksyon. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Senador Padilla, pero ayon sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado, iniimbestigahan na nila ito at pinagpapaliwanag na rin ang nasasangkot nilang lady staff. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mahigit 800 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang natagpuan sa dalampasigan sa Bataan na nakatago sa mga sako ng patuka sa manok. Kagaya umano yan ng mga nalambat sa Masinloc, Zambales, kaya inaalam kung may koneksyon. At nakatutukla si Darlene Tay. Darlene? Pia, iniimbestigahan na raw ng PNP Region 3 dito sa Camp Olivas kung paanong napunta sa dalampasigan ng Mariveles, Bataan ang sako-sako ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit 800 milyong piso. Pasado 1:00 ng hapon kanina nang rumisponde ang mga pulis sa baybay ng Barangay Sisiman, Mariveles, Bataan. Ayon sa PNP Region 3, may nag-report na mangingisda sa Bataan Police kaugnay sa nakita niyang sako na malapit sa mga bato sa may lighthouse o parola. Isa-isang kinuha ng mga pulis ang 6 na puting sako ng patuka sa manok. Pero nang buksan, nakita ang 118 na pakete ng hinihinalang shabu. Nasa 118 kilos ang timbang nito at nagkakahalaga ng mahigit 802 milyon pesos. Kapansin-pansing nakasilid din sa mga pakete ng Chinese tea ang mga hinihinalang droga, kagaya noong mga nalambat ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales. Ayon kay Police Brigadier General Peñones, iniimbestigahan kung may kaugnayan sa isa't isang mga insidente ng na-recover na droga mula sa dagat. Narito po ang pahayag ng hepe ng PNP Region 3. Naniniwala ako na may connection dahil based doon sa mga nahuli rin natin, na-recover din dati before, halos pareho yung packaging, pati yung mga Chinese label, halos pareho, malaki yung pagkakapareho nila. Posibleng baka nilagay ito and may kukuhang iba, or baka naman na-recover niya, natakot, or iniwan na lang doon. So lahat na ang gulo, tinitingnan natin ano yung possibility. And lalabas naman yan doon sa investigasyon natin. Pia, patuloy yung investigasyon ng pulisya. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bataan Forensic Unit yung mga hinihilalang droga para sumailalim sa examination. Yan ang latest mula rito sa San Fernando, Pampanga. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Nahuli na ang grupong pinagkunan umano ng sigarilyong tuklaw sa Palawan. Puro estudyante ang 5 suspect na nakuha ng parang marijuana. Nakatutok si June Veneracion. 3 linggo mula nang mag-viral ang pangingisay ng 3 kabataan sa Palawan dahil sa paghitit umano ng sigarilyong tuklaw o black cigarette. Naaresto na sa isang bypass operation ng grupong pinagkukunan umano ng kontrabando. 5 estudyante na edad 19 hanggang 25. Ito kasing nahuli natin is the identified source of the tuklaw na may synthetic cannabinoid nga dito sa Puerto Princesa. Bukod sa synthetic cannabinoid at iba pang ebidensya, nakuha rin din daw sila ng marijuana. Nasampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at nasa kustodiya pa ng pulisya. Sinusubukan pa naming bakuha ang kanilang panig. Marami pa ang ating tinitingnan ng mga tao at sisiguraduhin natin na hindi na ito maglipana pa. Sinasabing galing Vietnam ang mismong tuklaw. Pero ang synthetic cannabinoid na inihalo sa tuklaw ang naging sanhi umano ng pangingisay ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Base sa investigasyon ng PNP, online ang bentahan ng mga suspect. Ang 1 mililiter ng synthetic cannabinoid, 300 pesos daw ang kanilang benta. Inaalam pa kung kanino sila kumukuha ng supply ng illegal na droga. Sabi ng PNP,
Tulad ng ibang droga, tinututukan din nila ngayon ang tuklaw na may halong synthetic cannabinoid. May mga illicit trading routes na tinitingnan natin na maaring pinagdadaanan ng mga substance na ito. Ang problema, marami umano sa nabibiktima ay ang mga kabataang sumusubok gumamit, dala ng murang pag-iisip. Walang mabuting idudulot sa inyo yan. At itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo itsura. Di ba? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sure slot sa pagkasundalo kapalit ng mahigit 100,000 piso. Yan ang nabistong alok ng nagpanggap umanong recruiter sa Philippine Air Force pero discharged na pala sa serbisyo. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Pagkatanggap ng suspect sa mark money na nagkakahalaga ng 89,000 pesos. Kaya mama, si IDG ha. Mga pulis kami sa CIDG ha. Pero kung sila naglaban sa inyo sa pangingigil. Agad siyang inaresto ng mga operatiba ng CIDG Batangas sa Mataas na Kahoy, Batangas. Inireklamo ang suspect ng kanyang biktima at classmate ng college kaugnay sa pangakong sure slot sa recruitment ng pagiging sundalo kapalit ng pera. Nagpapanggap din daw ang suspect na tauhan ng Philippine Air Force na assigned sa mga recruitment ng mga aplikante. He asked for an initial amount of 32,000 to give him a slot for the recruitment. However, ma'am, after 1 day po, nanghingi po ulit ang ating suspect. Sa kagustuhan maging sundalo, nagbigay daw ang biktima ng 32,000 pesos sa suspect. Pero nanghingi pa raw ito ng karagdagang 89,000 pesos para naman daw sa tiyak na slot sa recruitment at sa uniform. Matapos ma-verify ng CIDG sa Philippine Air Force na hindi nila empleyado ang nasabing suspect, ikinasa ang operasyon kasama ang Air Force kung saan nahuli ang suspect. Dati po siyang personnel po ng Air Force. However, she was discharged. Naharap sa iba't ibang reklamo ang suspect, kabilang ng staffa at usurpation of authority. Dahil sa personal na problema. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na mag-apply mismo sa mga tanggapan ng ahensya at tandaan wala dapat bayaran sa pag-a-apply. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, dinagdagan pa ang mga gamot na maaring matanggap ng libre sa ilalim po ng PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment. Mula po 75 uri ng gamot gaya ng pang-high blood at diabetes ang maaring matanggap ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. Sagot ng PhilHealth hanggang 20,000 pisong halaga ng libreng gamot kada taon sa mga piling butika at ospital. Sa ngayon, nasa mahigit 4,000 ang partner clinics ng PhilHealth. Pero nasa Metro Manila pa lamang ang mga piling butika. 6 sa 15 contractor na inilista ng Pangulo na naka-corner sa mga flood control projects ang may poor o unsatisfactory rating ayon sa isang pagsusuri. Pagdidiin ng palasyo, kailangang may managot sa mga palpak na proyekto kontra baha. Nakatutok si Ian Cruz. Ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Public Works and Highways, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control projects. Pagdiin ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya'y ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang utos ng Pangulo, kasunod ng kanyang pagsisiwalat na 15 contractors lamang ang naka-corner ng 20% ng mahigit 500 billion pesos na flood control projects mula July 2022 hanggang 2025. Sa mga kontraktor na ito, nakita ng GMA Integrated News Research na 6 ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES base sa 9 na government projects na kanilang ginawa. Ang pagsusuri ay ginawa ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025.
Base sa CPES Implementing Guidelines, ang kontraktor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Dahil DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Ang tanong ngayon, may tatamaan din ba sa departamento? Mahirap po yung tinatawag na witch hunt na dahil nasabi lang napalpak ang lahat or halos ng ibang mga proyekto patungkol sa flood control ay magsisibak na po ang Pangulo ng mga tauhan mula sa DPWH. Alamin po natin kung ano ang kanilang mga responsibilidad, kung ano man ang naging kanilang mga negligence at kung makikita po ng Pangulo agad-agad dito, hindi naman po mag-aatubili na sila ay sibakin sa pwesto. Ayon pa sa Malacanang, walang timeline na ibinigay ang Pangulo bagamat nais umano nitong mabilisan ang pag-iimbestiga ukol sa mga proyekto kontra baha. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. 24 oras! Isinusulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Paglilinaw ni Senador Kiko Pangilinan, pwede pa namang litisin ang mga edad 15 pataas sa kasalukuyang batas at pwede pa ring makulong ang edad 9 hanggang 15. Maling akalaan niya na hindi sila pwedeng panagutin kung karumal-dumal ang ginawa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa plenaryo ng Senado, hiningi ni Senador Robin Padilla ang suporta ng mga kasama sa gusto niyang amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Dapat na raw ibaba sa edad 10 ang criminal liability ng mga bata, imbis na 18 sa kasalukuyang batas. Yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Nakita ko na ang worst of the worst, sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Pero pumalag sa panukala si Senador Kiko Pangilinan ang may akda ng 2006 Juvenile Justice and Welfare Act. May kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo. Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Pinabulaanan ni Pangilinan na walang pananagutan ng isang bata sa batas. Hindi rin aniya totoo na dapat pakawalan ng batang nagkakasala sa ilalim ng kanyang batas. Kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15 dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ayon kay Pangilinan, maraming probisyon ang batas na pumuprotekta sa biktima ng juvenile offender, pero nagbibigay rin ng pagkakataon para makapagbago ang isang batang nagkasala. Baka ang problema ay sa halip na amyendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako. Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Pero sabi ni Senador Pangilinan, suportado ng mga pag-aaral na naging matagumpay ang batas sa pagre-reforma ng mga juvenile in conflict with the law. 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. Ni-refer na sa Committee on Justice ang panukala ni Senador Padilla para doon mahimay ng husto ang issue bago ibalik sa plenaryo at pagbotohan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Good evening mga kapuso! Literal na sanggang dikit sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado di lang sa pagsabak sa action scene sa GMA Prime, pati na sa paggawa ng kwelang content online. For real nga raw ang pagiging thankful ng Denjen sa natatanggap nilang suporta. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa pagsagip kay Kapitana Isa ang played by Nova Villa sa kamay ng mga sindikato. Hindi pa tapos ang misyon ni Bobby at Tonyo na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo na muling mapapatrouble sa episode ngayong gabi sa Sanggang Dikit for Real. More than thankful ang Jen din sa pagtangkilik ng mga manonood sa serye. Kasama nito ang Encantadia Chronicles Sangre at Beauty Empire sa mga programang hindi binibitiwan ng mga manonood sa primetime. Mas lalo kaming ginaganan talaga pag nalalaman namin na maganda yung pagtangkilik ng mga kapuso namin. Mas lalo kaming ginaganan mag-taping. Kahit na mainit, mahirap, maraming action scenes, okay lang. Sulit lahat ng pagod. Bukod sa action-packed scenes sa serye, kinaaaliwan din ng netizens ang kulit side ni Dennis at Jeneline online. Tulad ng kakaiba nilang workout routines. Pati na ang agawan ni Jen at ng comic duo ni Tito Abdul at Tito Marcy para makasayaw si Dennis. Pero ang tunay na nagwagi, si Joros Gamboa pala. Nang bumisita ang GMA Integrated News sa set ng Sanggang Dikit FR, nadatnan pa namin na nagsushoot ng bagong entry ang Jen din. Routine na raw ito para makapagbigay saya at inspirasyon sa mga nag-aabang nilang fans. Nagsisingit kami na talaga ng time para gumawa ng mga nakakatuwang mga content para sa mga followers, para rin naman sumaya ang araw nila, di ba? Tsaka nakakatulong yun sa pagpapaalala na meron kaming palabas na ganito at kasama namin yung mga masasayang cast habang ginagawa namin yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Handang magboluntaryo si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at mag-imbestiga sa mga flood control project, lalo't hindi anya maaring kongreso ang mag-imbestiga sa sarili. Ikinwento rin niya ang kanyang mga nakuhang impormasyon mula mismo sa ilang kontratista tungkol sa kung paano pinaghahatian ang pondo ng gobyerno. Nakatutok si Maki Polido. Mahigit 272 billion pesos ang ipinapanukalang budget para sa taong 2026 para sa flood control projects ng DPWH. Mas mababa ng higit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Ang bulto ng panukalang budget na ito ay para sa nationwide flood control project ng DPWH habang higit 2 bilyon ang mapupunta sa MMDA. Kinaltasan ng pondo matapos sabihin ni Pangulong Marcos na 15 lang sa mahigit 2,000 aprobadong construction company ang nakakuha ng 20% ng flood control budget. Dapat ang implementing agencies po natin marunong mag-monitor to make sure na yung mga proyekto po ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan na. Kung may palpak naman daw kasing proyekto, may legal na proseso tulad ng blacklisting ng construction company sa halip na tinatanggal ang pondo. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. Scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. Pero ayon kay Baguio City Mayor Benji Magalong, kalimitan, moro-moro ang bidding. Sabi niya, ang mga paboritong construction companies ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila. Ayon daw mismo sa mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5 to 10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH, at may 3% din ang mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang umano ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan among the contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Sipin mo pag nagkakaso, diba?
Sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung contractor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Anong sabi? Paano sila masasabi? Handa mag-volunteer si Magalong para imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-iimbestiga niyan kasi parang iimbestigahan nila ang sarili nila. Kung masimulan, tiyak, babaha daw ng ebidensya. People will volunteer to submit pieces of evidence. Pati mga people involved, basically. Talagang maglalabas siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na may ipit sila eh. Hinimok naman ng Malacanang si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano man ang maitutulong nito. May naiset naman na daw kasing mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Pero hindi naman daw kailangan ng iba pang mamumuno sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Walang takas ang manager at finance officer ng realty company sa Cavite na nagbebenta umano ng lupa kahit walang pahintulot mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Dati na raw pinatigil ang operasyon pero hindi ito sumunod. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagkakuha ng senyas ng mga operatiba, pinasok na ng NBI Cavite District North ang target na opisina sa Naik, Cavite. Akin na yung resibo. Yung pera na binigay. Ma'am, dito ka po. Nasa post lang daw. Andong post lang. Agad inaresto ang manager at finance officer ng isang realty company. May license to sell po ba ang ano po po, ma'am, naka-on process po. On process, pero wala kayong lisensya. Ina-arresto po namin kayo sa pagbibenta, pagtatanggap ng bayad mula sa mga lot buyer ninyo na wala po kayong kaukulang certification. Sumbong ng 20 complainant sa NBI, umabot na sa milyong piso ang kanilang ibinayad sa realty company kahit walang permit. Walang kaukulang pahintulot mula sa ating Department of Human Settlement and Urban Development. Wala rin silang license to sell at hindi registered yung project mismo. Dati nang nag-issue ng cease and desist order ang Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD upang tumigil sila sa pagtanggap ng bayad. Ngunit patuloy pong nilabag ng nasabing realty company ang batas kung kaya't tayo po ay nagsagawa ng isang entrapment operation. Ayon sa DSUD, dehado ang mga residenteng nabebentahan ng lupa ng mga kumpanyang walang permit. Paalala nila, pwede pong pumunta sa aming opisina sa regional offices or pwede pong puntahan ang site na sinasabi na binibenta po sa inyo para makita po niyo mismo kung talagang totoo na may project. Meron bang development na nangyayari dyan at meron karampatang permits na galing po sa aming opisina. 2 kaso ang ating ipinail via inquest. Ito yung paglabag sa PD 957 nga at kasama na rito ang estafa. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng mga suspect na na-inquest na ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Feeling like a main character ang birthday girl na si Kazel Kinochi sa inihandang surprise sa kanya ng buong cast and crew ng seryeng My Father's Wife. At may bago pa silang makakasama sa series na dati na ring nakatapat ni Kazel sa abot kamay na pangarap. Kilalanin siya sa chika ni Aubrey Carampel. Ang kontrabida ng serye binigyan ng main character spotlight to celebrate her special day. Isang surprise birthday bash ang hatid ng co-stars at production team ng GMA Afternoon Prime series na My Father's Wife para kay Kazel Kinochi. Patunay raw na ang karakter niyang si Betsy lang ang kinaiinisan pero off-cam, well-loved si Kazel na mga kasamahan. Today talaga I feel how special I am, how loved I am. On screen lang talaga yung kasamaan ni Betsy. Pero off-cam, mabait naman tayo. I would like to believe na mabait ako. As she turns a year older, wala na raw material na bagay pa siyang mahihiling. On the top of my head, ang talagang nasasabi ko, gusto ko lang ng peace of mind. Ayun. Peace of mind and of course health. And to be protected, not just me, but also my family. Yan din ang wish ng kanyang co-star na si Kylie Padilla, na hanga raw kay Kazel na off-cam ay mabait daw na katrabaho.
My birthday wish is, syempre, peace of mind and happiness para sa kanya. Syempre, kasi deserve naman niya yun. And syempre, Kazel, happy birthday! Congratulations na maraming galit sa'yo kasi ibig sabihin, effective kang kontrabida at magaling kang umarte. Kung ang mga karakter daw nilang sina Gina at Betsy ang laging magkaribal sa drama, next week may bagong karakter daw na ipakikilala na siya namang bagong makakaaway ni Betsy. Si Vivian, nagagampanan ng veteran actress na si Dina Bonnevie. May bago na naman ako aawayin, aside from Gina. Hindi ko na muna siya pinansin. Si Vivian na muna. Pero I love Miss Dina on screen. I call her Mama D because she's really like my second mom. Kasi magkasama kami sa Abot Kamay. Happy naman si Kylie na makatrabaho for the first time si Miss D, na kanya raw idol at magiging kakampi pa ng karakter niyang si Gina. I feel like I formed a friendship with her kahit short amount of time lang kami nagka-work together. We drive well together and we do really well in our scenes. And I feel I can trust her sa mga sikreto sa buhay, ganyan. Ganun naka-deep yung naging relationship namin. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Posibleng mag-imbestiga ang COMELEC ukol sa campaign donations ng mga government contractor, lalo't ipinagbabawal ito ng Omnibus Election Code. Kasama po sa titignan ang Statement of Contributions and Expenditures na matumakbo noong 2022 at ngayong taon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Si Senate President Chis Escudero na mismo ang nagkumpirma na nag-donate sa kanyang kampanya sa pagkasenador ang kaibigan niyang contractor na nakakuha ng 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Tagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Sa gitna ng issue, sabi ngayon ng Commission on Elections, posible nilang imbestigahan ang pagdodonate sa kandidato ng mga kontratista ng gobyerno. Kasama raw ito sa titingnan ng COMELEC Political Finance and Affairs Department sa pagsusuri ng mga SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ng mga kumandidato nitong eleksyon 2025 at 2022. Maaaring nangyari ang lahat 2022, 2025, it doesn't really matter sapagkat hanggat hindi tapos yung prescriptive period ay pwede po kaming gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Nakasaad sa Omnibus Election Code na hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Section 95 kasi, paragraph letter C ng Omnibus Election Code, yung mga prohibited na magbigay ng donation, contribution sa mga kandidato or sa political parties. At kung hindi tayo nagkakamali, na-mention doon yung may mga kontrata, serbisyo sa pamahalaan o kaya mga may public works na contract sa pamahalaan. As to ano yung interpretasyon niyan, hindi ko muna mabibigay sa inyo sapagkat may posibilidad kasi na dahil nga sa mainitang issue, may mag-file ng mga kaso sa amin sa komisyon. Ganito rin ang pananaw ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Sabi niya nakasaad din ang pagbabawal na ito sa ilang resolusyon ng COMELEC. Mabigat ang parusa dyan carries a penalty of 1 year to 6 years imprisonment and without any probation and with perpetual disqualification from holding public office. Pero sabi ni Macalintal, pwede ring idahilan ng ilan na personal ang kanilang kontribusyon. Malalim ang issue dyan kasi sa ilalim kasi ng ating batas sa Corporation Code ay separate ang personalities ng stockholders or officers of the corporation from the corporation itself. Kung sasabihin naman ng officer ng korporasyon o stockholder ng corporation na ako ay nag-donate in my own personal capacity, maaaring makaligtas siya doon. Pero kung donation ay galing mismo sa korporasyon, yun, may issue yun. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Escudero. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Planong questionin ng isang election lawyer ang batas na nag-urong ng barangay at SK election sa 2026. Imbes na sa Disyembre, labagaan niya ito sa saligang batas. Nagbabalik si Sandra Aguinaldo. Of the Philippine National Police led. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapahaba sa termino ng barangay at sangguniang kabataan officials sa 4 na taon.
Sa batas ding ito, pinagpapaliban ang barangay and SK election sa November 2, 2026 na dapat sana ay sa December 1 ng taong ito. Magkakabisa ang batas matapos ma-publish sa Official Gazette at Newspaper of General Circulation. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ang election lawyer na si Romulo Macalintal na dumulog sa Korte Suprema para maharang ito. Anya, labag sa saligang batas ang pagpopostpone sa eleksyon. Ang term nila hanggang December 31, 2025 eh. So, pagka yan ina-ex, hindi tayo nagkaroon ng election sa December 1, 2025, yung period from December 1 hanggang November 2026, iyan ay hindi na natin sila inihalal. Ang sabi nga ng Supreme Court, that constitutes appointment, legislative appointment. Pino na rin niya kung bakit inilipat ang eleksyon sa November 2. Sa araw na ito, mas ginugunita ang araw ng mga patay sa ilang probinsya imbes na November 1. Makikita mo na mukhang hindi ito pinag-aralang mabuti. Sinabi nila na ang susunod na halalan ay sa first Monday of November 2026. Iyan ay November 2. At iyan ay All Souls Day. Paano ka magkakaroon ng halalan sa November 2, 2026? Ganong karamihan sa mga electorate natin ay nasa kanilang mga probinsya, sa mga namatay nilang mga kamag-anak. Aminado naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi pa sila nakararanas ng eleksyon na ginawa ng November 2. Pero susunod daw sila sa batas. Wala naman kami diskresyon sa mga date na nakalagay dyan. Siguro ang kadahilanan ng Kongreso, yun lang naman ang ating pwedeng mabasa sa ginawa ng Kongreso na date na yan, ay kaya nila naligay ang November 2 dahil at least bakasyunan, dire-diretso na andyan na yung mga kababayan natin sa bawat mga barangay na nagsiuwian para ma-observe yung All Saints Day, All Souls Day natin na isang traditional Filipino celebration. Pero dahil sa posibilidad na ma-question ang batas sa Korte Suprema, ipagpapatuloy ng COMELEC ang paghahanda sa BSKE sa December. Nakahanda rin aniya ang COMELEC na gumawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng nasabing batas sa loob ng 70 araw mula sa effectivity nito. Pero kung tuluyang ma-postpone ng BSKE para sa susunod na taon, ay kailangan aniya ng dagdag na budget ng COMELEC. Inaasahan kasi nilang madaragdagan ang botante dahil magsasagawa pa sila ng registration. Tatandaan po ng lahat na una, nagparehistro lang po tayo lately nung nakaraang linggo na inabot ng 2.8 million na mga bagong botante sa 10 araw lamang. Plus, kung walang eleksyon sa December 1, magre-resume tayo ng registration ngayong 3rd week ng Oktubre. At ito'y matatapos ng July ng next year, 2026. We will request additional more or less, palagay ko, mga 4 billion pesos. Sabi naman ni Budget Secretary Amen ang Pangandaman, bibigyan nila ng karagdagang pondo ang COMELEC para sa BSKE kung kakailanganin. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Wala ng bagyo pero maulang panahon ang naranasan kanina sa ilang lugar. Maging handa dahil posible maulit po yan bukas. Kumpara kasi nitong mga nakalipas na araw, bahagyang lumakas ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posible makaapekto rin sa pag-iral ng habagat ang potensyal na low pressure area na maaaring mabuo sa mga susunod na araw sa paligid ng bansa. Patuloy na tumutok po sa mga update sa mga posibleng sama ng panahon. At base po sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Ilocos Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Bandang tanghali at hapon, halos buong bansa na makaranas ng maulang panahon. Meron din pong heavy to intense rains sa malaking bahagi ng Luzon, Samar Provinces, Western Visayas at Northern Mindanao. Kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, gaya ng naranasan kanina, posible rin ang malalakas na buhos ng ulan, dala ng thunderstorms sa hapon o gabi. May tira pa, kaya hindi na humihingi ang Budget Department ng pondo para sa AKAP o ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program para po sa susunod na taon. Pero pag-uusapan pa rin yan sa Kamara na siyang nagbabalangkas ng national budget. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa hinihinging pondo ng ehekutibo sa Kongreso para sa 2026,
Hindi na naglaan ang Budget Department para sa AKAP o ayuda para sa Kapusan Kita program. Pero balak pa rin ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing na konsultahin ang mga kasama niya sa Kamara tungkol dito. Ipinasama sa 2024 national budget ang AKAP para nila tulungan ang mga minimum wage earner na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. We see the value in AKAP, so that's why, as I said, I would need to confer with my colleagues in the House. Kabilang sa House Committee on Appropriations ang Makabayan Bloc na kontra naman sa AKAP at mga katulad na ayuda. Yung mga ayuda, lalo na yung conditional cash transfer at iba pang mga expanded na ayuda, sabi natin, hindi dapat yan ang pagbuhusan ng daan-daang bilyong piso kung hindi ayuda, kung hindi trabaho, di ba? Dahil yun ang pangmatagalan. Naipaliwanag na ng Department of Budget and Management na zero ang budget ng AKAP para sa 2026 dahil maraming ibang proyekto ang popondohan ng limitadong pera ng pamahalaan. May natirang pondo pa rin naman para rito ngayong taon. Yan din ang paliwanag ng Malacanang. Nakausap din po natin ang DBM at malaki po kasi ang budget masyado sa AKAP. At out of 27 billion allocation for 2025, 13 billion pa lang ang nagagamit ng DSWD. So may natitira pa pong 13B na pwedeng nilang gamitin until the end of 2026. Kinakailangan lamang pong i-prioritize ang dapat na ma-prioritize na agency. Sinabi rin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na i-veto niya ang budget kung hindi sumunod sa inilatag ng Budget Department. Pagsiguro naman ng DSWD, huwag kayong mag-alala, walang programa ng DSWD na titigil. Tulad ng sinabi ni Secretary Mina kahapon, fully funded ng departamento. Maaring hindi man pondohan ng AKAP, pero meron tayong mga ibang instrumento katulad ng assistance to individuals in crisis situation. Handang-handa tumulong ang DSWD sa inyong lahat. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mahigit 100 pamilya ang apektado ng sunog sa isang residential area sa Parañaque. Mabilis na kumalat ang apoy sa Sitio Santo Niño Phase 1 sa Barangay San Dionisio dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ang ilang residente walang naisalbang gamit. Walang nasugatan sa sunog pero 150 ang apektado. Iniimbestigahan pa ng BFP ang ugat ng apoy. Sa kulungan ang bagsak na mga Chinong nagpapatakbo umano ng isang scam hub sa Parañaque City. Nabisto sila dahil sa recruit na ikinulong umano at pinagbantaang papatayin matapos umatras sa alok nilang trabahong panloloko. Nakatutok si John Consulta. Pagdating sa target na unit sa Parañaque, mabilis na pumasok ang NBI Cybercrime Division. Agad hinuli ang 3 Chinese na inabutan sa lugar. Ang isa may bit-bit ng bag para sana tumakas. Sabi ng NBI, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa kaibigan ng biktima na ikinulong siya at sa pilitang pinagtatrabaho. Pinagbantaan din umano ang biktima na papatayin siya kung magtangkang tumakas. Ni-recruit siya as a IT expert na sinasabi na gumagawa ng isang program. At pagdating doon, nung dinala na siya doon, nakita niya na scamming pala ang trabaho. Mostly may sa cryptocurrency. Nung nakita niya scam hub siya, pumalag na yung victim. Nung pumalag yung victim, nakatakbo, ngunit nahabol nung 3 Chinese, dinala ulit sa unit, doon hindi na pinapalabas. Kumpiskado sa lugar ang isang posas at mga computer na hinihinalang ginagamit sa scam hub ng mga suspect. Wala pang pahayag ang mga dayuhan na nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Finailan natin sila ng ang kidnapping and serious illegal detention, na inquest na sila at gumawa na rin tayo sa immigration, tingnan nila kung anong status ng 3 Chinese na to. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Bukod kay Perera, hinahanap na rin ni Keremetena si Sangretera sa iseryeng Sangre. Nakilala siya sa tulong ng mga kambaldiwa ng mga brilyante. Ang mga gumanap sa kanila, gayon din sa tagapagbantay ng isang lagusan, kilalanin sa chika ni Aubrey Carampel.
Mga brilyante, tinatawag ko ang mga kambaldiwa. Ilahad ang inyong mga sarili sa inyong Panginoon. Mula sa pananahan sa loob ng mga brilyante, nag-avisala na sa Encantadia Chronicles Sangre ang mga kambaldiwa na ipinatawag ni Kera Mitena. Si Alipato ang kambaldiwa ng brilyante ng apoy na ginagampanan ni Jay Ortega. Mula naman sa brilyante ng hangin, ang kambaldiwang si Avilan na ginagampanan ni Radson Flores. Si Lexi Gonzalez naman ang gumaganap bilang Saria, ang kambaldiwa ng brilyante ng lupa. At si Agua, ang kambaldiwa ng brilyante ng tubig, played by El Villanueva. Ang mga kambaldiwa, ang mga buhay na elemento ng mga brilyante at itinuturing na Panginoon ang sinumang may hawak sa kanila. Kaya naman, susundin ng mga kambaldiwa ang lahat ng naisin ni Mitena at sinagot din ang kanyang mga katanungan. Sila mismo ang nagpakita sa malupit na kera ng katauhan ng anak ni Danaya na si Tera. Siya ang sanggring nakatakdang manguna upang mailigtas ang Encantadia. At sa kanyang pamumuno, ikaw ay magagapi at mababalik ang kapayapaan sa mundong ito. At itinuro pa kung saan matatagpuan ang sanggring itinakda. Ang sangre na iyong hinahanap ay matatagpuan sa mundo ng mga tao. Bukod sa mga kambaldiwa, may bago pang karakter na ipakikilala. Si Dalingay, ang sirenang tagapagbantay at may hawak ng susi sa lagusan sa karagatan na matatagpuan sa Adamya. Ginagampanan ng Muay Thai fighter na si Francesca Chua. Abisala mga kaibigan, ano ang aking mapaglilingkod sa inyo? Taglay ni Dalingay ang isang sibat at ang nakabibinging tinig sa pakikipaglaban. Pinahihintulutan niyang dumaan sa lagusan ang sinumang makadaig sa kanya. At dapat ding abangan. Sandali. May nararamdaman akong kakaiba. Lumalakas ang aking pakiramdam na ang aking hadiya ay maaaring nasa paligid lamang. Magkikita na nga kaya ang mag-ashti na sina Pirena at Tera? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Patay ang mag-asawa sa Santa Rosa, Nueva Ecija matapos araruhin ng pampaserong bus ang kanilang kainan. Naghahanda na para magtinda ang mag-asawa nang biglang sumalpok ang bus sa kanilang tindahan sa barangay Santo Rosario pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Bukod sa iba pang pwesto, nadamay din ang ilang nakaparadang sasakyan. Kritikal sa ospital ang nakabangang bus driver habang ligtas ang lahat ng pasaherong sakay niya. Patuloy ang investigasyon sa aksidente at posibleng maharap sa asunto ang driver. Naghain ng administrative complaint si missing sa Bungero whistleblower Dondon Patidongan laban kay dating CIDG Chief Romeo Macapas at 2 iba pa. Pinipilit umano kasi nila ang mga kaanak na ituro siyang mastermind at hindi si Atong Ang. Narito ang aking pagtutok. Inireklamo na rin sa National Police Commission on NAPOLCOM si Police Brigadier General Romeo Macapas. Isinampa ito ni Dondon Patidongan ang lumutang na whistleblower sa kaso ng mga missing sa Bungero. Alegasyon niya, nakialam umano ang dating CIDG director sa kaso. Ginagapang daw ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sa Bungero para ibahin ang nilalaman ng kanilang salaysay. Tinuturuan na nabaliktarin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. Bukod kay Macapas, naghain din ng administrative complaint si Patidongan laban sa 2 iba pang opisyal ng pulisya. Kinasuhan dito ay si General Romeo Macapas at saka si Jairos Vincent Consina at saka si Police Lieutenant Colonel Rosel D. Encarnacion. Ang kaso po nila ay misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer and oppression. Ang reklamo, sinuportahan ng kapatid ng nawawalang si Michael Bautista, ang lalaking nakuhanan ng video na ine-eskorta ng 2 lalaki palabas ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Ang gusto nila mangyari doon, yun nga po, na pipirma ko ng affidavit na ang kakasuhan po namin ay yung
Patidongan Brothers. Nagreklamo ko, bakit niya po kakasuhan? Siya po yung state witness namin. Ayon naman sa kapatid ni Patidongan na si Ella Kim, susunduin lang dapat sila ng kapatid na si Jose sa Cambodia. Pero bigla na raw silang inaresto ng CIDG team pagdating sa airport. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. So para sa iyo, ano yun? Ano nangyayari? May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Ang NAPOLCOM pagpapaliwanagin daw sina Macapas, Encarnacion at Consina. Hindi natin kinokondem sila kaagad, pakikinggan natin sila. Pero kung sa investigasyon at sa hearing at sa aming deliberasyon, meron sila pananagutan, hindi kami matatakot na patawad sila ng nararapat na parusa. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Macapas na sa NAPOLCOM na niya sasagutin ang kaso. Patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang dalawang iba pang inireklamo. Kinumpirma rin ng NAPOLCOM, may kakasuhan ulit silang panibagong grupo ng mga matataas na opisyal ng PNP kaugnay sa kasong ito. Mukhang klaro na rin yung part 2 ng kabanata na to. May mga iba pang mga pangalan na nasa radar namin na solid. So kung yung isa pang tao na yon ay na magiging testigo ay magmamaterialize, then thank you very much. Sabihin na lang natin na plural yung generals. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sabi nga nila, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Pinatunayan yan ni Shaira Diaz at E.A. Guzman as they tied the knot today matapos ang 12 years of relationship. Ang emotional at star-studded wedding sa chika ni Nelson Canlas. The long wait is over para sa kapuso couple na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz. 12 years nang magkasintahan ng dalawa at ngayong araw ikinasal sila sa isang simpleng wedding ceremony sa Cavite. Ethereal at blooming ang bride as she walks down the aisle. Ang groom dashing pero halatang kabado bago ang ceremony. Sinaksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawa nang malalapit sa kanila mula sa loob at labas ng showbiz tulad ni na Senator Jinggoy Estrada at kapuso comedy genius Michael V na ilan lang sa mga ninong ng couple. Mga ninang din sina OIC for Entertainment Group Cheryl Chingsi, Senior Vice President for GMA Public Affairs Nessa Baldelion at 24 Oras Anchor Vicky Morales. Konti na lang yung tip na ibibigay ko, parang commitment na lang talaga at saka unahin ang kasal bago showbiz. Present syempre ang mga kababble gang ni EA. Mahal na mahal namin yan si EA. Very happy for Shaira also. Enjoy nyo lang yung time nyo na kayong dalawa pa lang, wala pang kids. Kasi natutuwa lang ako na napagdaanan talaga nila, mapagdaanan nila step by step. At ang unang hirit barkada ni Shaira. Na-inlove sila sa isa't isa. Hindi nila kinalimutan yung kanilang mga magulang, yung pagmamahal nila sa kanilang magulang. So, I wish them happiness and more happiness, more love, and good luck on your wedding night. Naging emosyonal naman ang dalawa sa kanilang wedding vows. And now, I got to say that every second of patience brought me to the most beautiful reward, and that's you. Thank you. Thank you for waiting for me. And I promise, from this day forward, you'll never have to wait again. Magiging masaya ka na mamaya. Yung kanina habang inaantay kita pagbukas ng pinto, sabi ko lang talaga, oh my God, oh my God. Yun lang. Yun lang. Thank you, love. Ako very happy. We're so blessed kasi napakaganda ng weather ngayon. Yesterday, yes, thank you, Lord. Sobrang umuulan and we prayed for this. Ang daming nagdasal para sa araw na to. So, thank you. Masaya kami na ang dami nagpunta at nag-celebrate. Kasama kami. So, we're very grateful. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na patuloy nitong ipagtatanggol ang teritoryo ng bansa.
Kasunod ito ng tila babala ng China na pagbabayaran ng Pilipinas ang anilay pag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng mga pinakahuling panggigipit ng China, hinding-hindi raw uurong ang Pilipinas para ipagtanggol ang karapatan sa sariling exclusive economic zone. Ayon sa palasyo, naayon sa mga panuntunan sa ilalim ng international law ang pagmamaniobra ng BRP Suluan sa Baho de Masinloc na nauwi sa banggaan ng 2 barko ng China na humahabol at nangaharang dito. Nasundan pa ito ng pagtaboy ng Chinese J-15 jet fighter sa patrol aircraft ng PCG sa Baho de Masinloc kahapon. Ang gobyerno ay hindi nagpo-provoke ng anuman, dumidepensa lamang tayo at pinapatuloy lamang ang pagprotekta at paglaban para sa ating teritoryo at sovereign rights. Sa isang editorial article ng Global Times ng China, nakasaad na kapag hindi tinigil ng Pilipinas ang anilay mga panguudyok ng gulo sa South China Sea, pagbabayaran nila balang araw ang mga pagkakamali at pagmamatigas nito. Sagot dyan ng Malacanang. Yan po ang kanilang naratibo. Tayo ay hindi aatras sa laban, pero hindi po tayo nagpo-provoke. We are not waging any war against any country. Ayon sa Department of Foreign Affairs, alam ng gobyerno ang Freedom of Navigation Operations ng US sa Baho de Masinloc. Sa ilalim ng doktrina ng Innocent Passage at Freedom of Navigation, hindi kailangan magpaalam ng warships kapag daraan sa territorial, archipelagic seas o exclusive economic zone ng isang bansa. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, pakailang ng BRP Suluan na hatiran ng tulong ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc, hindi para mang-udyok o magsimula ng anumang gulo. Sa kasamaang palad, nagkabanggaan ng 2 barko ng China at ayon sa impormasyong nakalap nila, may casualties sa panig ng China Coast Guard. We learned may casualties on the other side, so this is really very unfortunate. Nananawagan ang Independent International and Strategic Research Organization na Stratbase Institute kay Pangulong Marcos na manindigan at huwag isuko ang anumang parte ng teritoryo ng Pilipinas. Ganun pa man, naniniwala ang isang maritime law expert na posibleng titindi pa ang panggigipit ng China sa PCG at sa mga Pilipinong mangingisda. Ipitan pa nila lalo yung hold nila dun sa area, even extend up to the full extent of the 9-dash line. Ipitin talaga nila tayo. Kumbaga parang hino-hostage yung mga mangisda natin. Kung mangyari kasi yon na umatas tayo dahil sa pressure or sa pananakot nila sa atin sa mangisda natin, di forever na tayong ganon. Kaya hindi tayo dapat mag-give up. Sa huling impormasyon mula sa Philippine Navy, may 13 Chinese militia vessels at 7 Chinese Coast Guard vessels sa Baho de Masinloc. Mas marami sa nakita kahapon sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG. Ang BRP Teresa Magbanwa ang nag-iisang Philippine Coast Guard na nagpapatrolya ngayon doon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Bukod sa viral na jet ski holiday joke ni Vice Ganda, may isa pang birong naungkat naman sa Senado. Pinukol nito si Senador Rodante Marcoleta, kaya pumalag ang mambabatas. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling kanina, may ibang isyong inungkat si Senador Rodante Marcoleta. Po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Bagamat wala siyang pinangalanan, nag-viral online ang mga video ni Vice Ganda na nag-joke ukol sa senador. Meron ding joke si Vice Ganda, tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, tinukoy niya ang jet ski holiday sa West Philippine Sea na may kasamang libreng trip sa The Hague ng ICC para sa mga DDS.
Sa pamamagitan ng isang resolusyon, kinundina ng Davao City Council ang biro ni Vice Ganda. Ayon kay Councilor Danilo Dayang Hirang, hindi nararapat na gawing biro ang kalagayan ni Duterte, ang nahalal na mayor ng Davao City, lalo na't dati siyang presidente ng bansa. Iginiit ni Dayang Hirang na bilang isang sikat na celebrity, may malaking papel ang komedyante na pagbuklurin ang mga mamamayan. Pero salungat daw ang nangyari matapos ang nasabing biro. Sabi naman ng Davao City Council, wala itong panahong ideklara pang persona non grata si Vice Ganda. Masyado raw itong mababaw at hindi karapat-dapat pagtuunan ng atensyon. Kinukunan pa namin ng panig si Vice Ganda. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naghain ng not guilty plea ang mga dating opisyal ng Department of Budget and Management na sina Christopher Lau at Arnold Dupla. Inihain po nila yan sa Saligan Bayan 5th Division kaugnay sa kinakarap na kasong graft dahil sa maanumalyang pagbili ng mga medical supplies noong pandemya. Mahigit 4 billion pesos na halaga ng personal protective equipment o PPE at mga surgical mask ang binili sa Farmally Pharmaceutical Corporation noong bahagi pa po sila ng Procurement Services Unit ng DBM. Kapwa po akusado ni Lau at Dupla sa graft case ang ilang opisyal ng Farmally. Mga kapuso, Pia, naging banding ng ilan ang tumutukpo sa GMA. Abay, syempre, tulad sa sangre. Pero level up pa ang banding ng nakilala naming mag-ina online. Aba, Emil, pati yung mga sangre costume kasi, ginagawa nila using recyclable materials. At, meron pang bonus GMA Gala Gown na a la Heart Evangelista. Ang patok nilang gimmick, tinutukan ni Darlene Kai. Ano? Ganyan talaga ang OOTD mo? Bihis sangre ba? Sagot na yan ni Mommy Rochelle kahit pa ang gamit lang foam scraps, glue gun at mga kaanik-anikan. Charan! Tera! Ganitong gown ni Heart na panggala. The gown took about 5 months to make. Challenge accepted. Lumang damit na pinatungan ng cutouts at pininturahan ng mag-ina. Umabot ng 3 araw. Ang resulta, really a work of art. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Emil Sumangil para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.